matuloy yung maganda namin laban. Ginawag mo. Umpisa na yan, umpisa na. May nag-uusap na. Mamaya. O sige, tuloy na. Okay na. Okay. Pero mamaya, pagkatapos yan, tanong, brother Basir. Lilinawin mo yan sa bayan. Bro, kain na lang, bro. Ayan. Mas maganda ka. Mamaya na, ito na muna. Huwag ka muna po. Mamaya. Pila ka lang, pila. Pila ka lang. Pahinga ka lang din. Pahinga ka lang. Para, dito ka. Okay, ganito. Neutral. Ano pa? Okay, tanong. Kasi nabanggit ko yung pagkakatako, tatanungin ko na ngayon. Pinagkaniwalaan mo ba yung sa Mateo 12:38 hanggang 40? Mateo 12:38. Ano nakalagay? Pakibata mo na dyan sa Biblia mo. Ikaw na mismo magbasa. Ako ang magbabasa niya. Opo. Para maintindihan mo. Kaya. Oo. Sige. Quran, pero sa amin ay Bible. Sa Biblia mo pinapabasa sa'yo. Ano yan? Mateo 12. Talat mo. Talatang 38 hanggang 40. 38. Ito. English nga lang ito, ha? Okay lang, sige. Kahit English yan. Then certain of the scribes and Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man 3 days and 3 nights in the heart of the earth. In verse 41, the men of Okay na. Okay na. Okay. Yung pinapaniwalaan niyo po ba yun? Pinapaniwalaan ko, siyempre. Yung sinasabi doon na 3 araw at 3 gabi. Si Jonah. Pinapaniwalaan ko. Opo. Yung tanong ko po, liwanagin ko na sa mga tao. Kasi nakalagay po kayo ng binasa niya, sinabi niya, walang ibang palatandaan, yung binasa niya doon, maliban sa palatandaan kay Propeta Jonas, kung paano si Propeta Jonas ay napakailalim ng malaking isda ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak daw ng tao. So, yun ang tinutukoy niya kasi siya yung tinatanong doon. So ngayon, ito ngayon yung tanong ko. Pinapaniwalaan ni Pastor yun. Yung tanong ko ngayon, si Propeta Jonas ba? Kasi yung chapter Jonas, 4 na chapter lang po yan. Okay. Doon ba sa chapter Jonas na yun, may mababasa po ba tayo na namatay si Jonas? Ang 3 araw at 3 gabi? Wala. So, ibig sabihin, kasi sinabi ni Isa, Netos, hindi siya katulad ng mangyayari kay Propeta Jonas. Katulad ng mangyayari na 3 araw at 3 gabi. Yun yung isang palatandaan daw, wala na. Hindi pa nangyari. Kaya nga tinatanong ko kayo. Nangyari yun. Okay, ito nga yung tanong ko sandali. Yung tanong ko, ulitin ko lang para maliwanag. Si Propeta Jonas ba ay namatay ng 3 araw at 3 gabi? Hindi. Hindi. Okay. So, hindi siya namatay? Hindi siya namatay. Okay, so wala tayong tutugot. Kasi hindi nga naman siya namatay. Si Jonas. Okay, si Jonas. Okay. So, anong punto mo? Bakit mo ni-raise yan? Hindi, gusto ko lang pumasok. Ako na nakakalam daw. Gusto ko, meron akong Kasi ganito. Ako na nakakaano doon. Basta, ito, yung tanong ko na yun, so sabi niya, hindi raw namatay kasi walang ibang palatandaan maliban kay Propeta Jonas. So, ito ngayon, may tanong pa uli ako. Yung mga panalangin ba ni Jesus, na ayaw niyang maipako sa krus, dinilig ba ng Diyos? Ayaw niyang maipako sa krus. Ang tanong ko lang, yung mga panalangin ba ni Jesus, nung nananalangin siya, dinilig ba siya ng Diyos o hindi? Na ayaw niyang maipako sa krus. Ayaw niyang ganatin yung saro ng paghihirap. Malabo yung ano mo, ang tanong mo. Ayusin mo yan. Mr. Moderator, pakiano lang. Hindi ko naman sinasabing ayaw nyo mapako eh. Kanina pinag-usapan natin,
Isa nga ibig sabihin yan, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Pinag-usapan na natin. Ayaw sumagot. Not my will, but your will be done. Ayaw sumagot. Ah, mahirap na kausapin ito. Yun daw sunod-sunuran, hindi sumusunod. Wag na. Tapos na yan. Di ba ba nag-ring naman tayo Pag dyan? ayaw sumagot man mali. Ibig sabihin yun, hindi kayang sagutin. Hindi kaya sagutin. Balikan mo tanong mo. Balikan mo ang tanong mo dahil out of context at hindi maliwanag. Okay, ganito. Maliwanag, liwanag mo, Sabi ulitin mo. kung out of context. May Ang pasya, hindi mo kayang sagutin ng tanong. Kaya palitan mo tanong. Yung mga dali-dali ng konti. Pwede ka ako magtanong. Hindi pagbibigyan ko. Magtanong ka anong ang tanong ay kalibin. Yung kayang-kaya ko. Yung kayang-kaya ko. Clear! Alawag ba? Dahil hindi niya sasagutin talaga, sasabihin malayo. Ay, pambatang tanong. Yung pagkakaya na lang. Pag-aralan mo yung label niya, Marami naman at doon mo nakikinig. ibatay ang tanong mo. Yan. Sasabi ng katotohanan eh. Okay. So, maliwanag na po sa mga tao, hindi na ako magtatanong kasi di niya naman sinasagot yung tanong ko rin eh. Ano ba ang tanong mo nga sinasabi? Ang dami ko ng tanong eh, wala siyang sagot Ano eh. nga? Malalayo Ay, eh. ayaw na raw niya magtanong dahil hindi mo naman daw sagutin. Hindi, clearin mo. Hindi ko sinagot. Ulitin mo. Pare, Yung huling tanong mo. Aba, natatakot ako. Ayaw Baka mo ba? mamaya ipatihin pa ako Ano nito. bang tanong? ano ba ang tanong? Tanong. Okay, Ay, ganito. pagbigyan. Ano ba araw ba Ano tanong ba mo? yung huling tanong mo? Hindi, yung tanong ko nga. Yung isang tanong lang na yun ang sinasagot. pananakit doon eh. Lahat ng yun, sinagot ko ha. Okay. Huwag mo sasabihin hindi ko Ulitin mo yung tanong mo Yung tanong ko, kanina. sige. di ba sa itis mananalangin? Isa-isahin natin. Saan? Saan Yung mananalangin? Sa Gethsemane. Ikaw ang nagtatanong, sabihin mo muna. Dahil sandali na, ako nagtatanong eh. Papabatayin niya ako. At ikaw nga tinatanong ko eh. Arrogante kasi. Saka ikaw ay pinoprotect sa amin. Hindi ba nung nagdibate? Ay, mamaya, bumawi ka pag pinoprotect sa amin. Yan, yun. Ngayon, Yung cross-examiner, inuutusan mo. Ang papel mo, sinagot ang tanong ko. Hindi ako yung... ako nga nagtatanong, sumagot ka lang. Eh, ba nagnananalig siya? Sinagot ba siya doon sa panalangin na ilayo sa kanya ang taro ng paghihirap? sinagot. Sinagot o hindi? Oo, hindi. Sinagot daw. Sinagot siya. Okay. Ibig sabihin, hindi. Maliwanag My na. will and your will be Ako done. pa itatanong kung ano sagot. May tanong ka pa ba? Wala na, sige na, okay na. Ano na natin? Okay, okay. Wala, kain ko yung debate natin ngayon. Okay, alam pala natin ito eh. Sige. Wala sa ano. Okay. Mag-umpisa na lang ako. 20 minutes. 20 minutes. Okay. Kaya pala gusto niya ibang moderator. Yung kaliber niya. Okay. Ganon. Tayo nagdebate na, wala ka namang magawa eh. Hindi, nung tayo Tumutulo ang magdebate. pawis mo. Ano, hindi siya baka... Dali. Ikaw nga dugo na tinutulong. Wag na, magpapaliwanag si... Hindi kita ka-level. Bakit mo yung sumusunod, hindi sunod-sunuran. Dali. Pastor, pambira naman. Kain na lang natin. Tumutulo ang pawis mo, nanginginig ka. Ikaw, Ay, ano Pastor. tumutulong sa'yo? Dugo. Pastor, ipapaliwanag ng mga sinagot mo. Tinutugo ka. Habang nakikipag-usap natin. Ako, relax na relax. Ikaw talagang... Eto. Sa susunod, magdala ka ng tissue. Hindi mo ni-record. Sandali lang. Papalitan na ako eh. Tuloy na lang natin kasi wala na ito eh. Hindi. Bias na eh. Wala namang yan. Hindi, papaliwanag. Moderator na yan. Iba natin. Hayaan natin. Okay. Ayan, Pastor. I-assume na lang natin ang iba yung may kausap ako na isang moderator. Hindi ko naman kilala yun eh. Dahil siya yung nag-moderator sa amin sa kasama mo. Tuloy na natin. Tuloy na natin. Tuloy na natin. Papatahimikan na natin to. Papatahimikan na to. Hoy, ako ba'y bias? Hindi. Inaayos mo. O, taasan na lang ng kamay kung bias ako. O, wala na tayo eh. Tama lang yung sinasabi nito. Okay, kung bias ako, itaas yung kamay nyo. Wala. Wala na sa... Ikaw lang ang nagsasabi bias ako. Pastor, magsasalita na ako sandali. Wala. Magsasalita ako. Salita ka pero ito... Hindi. Pataasin mo muna ang kamay nila. Gusto nyo ba akong umalis? Ano kayo? Ayaw. Ayaw. Ayaw eh. Hindi ka na naiya. Isa lang. Ano kayo? Isa lang pala. Ay, di tanungin mo kung tama ka. Okay na, okay na. Alam mo natin natin. Ay, maganda to.
Hindi. Yan ang pinapaliwanag niya yung ano. Oh, dito ka Maganda na. naman ito magpaliwanag si attorney. Dito ka na. Okay na, okay, mismo na. Ang di ka na nahiya sa sarili mo. Okay na, magsasalita na ako. Wala naman sa amin. Tanungin mo nga kung bias ako. Hindi ba nagsasalita eh. May yung mga... O, ikaw lang naman ang reklamo eh. Sarap, mapahiya ang isang tao. Huwag mo nang magagasin dito. Ito lang ito eh. Ano, magpapaliwanag na siya. Ikaw ang tao ang uhusga kung anong tama. Oras na sinabi ng mga tao na umalis ako, aalis ako. O, kita mo na. Ikaw lang pala nagpapaalis. Tingnan mo naman ano mangyayari sa akin yan. Ano mangyayari sa akin yan? Comment ng comment. Negative naman yung comment. Game na, magpapaliwanag na. Ito yan. Hindi, ito. Bilang video man. Anda, mabuti pa, ganito na lang. Iglesia ni Cristo. Total, may weekend di patiin ako. Itayo mo, Baptist, itatayo ko, Iglesia ni Cristo. Saan mo naman ako ilalad? Hindi, ganito na lang. Ano mo na? Magsasalita na natin natin. Sabi ko na yun. Sige lang, huwag ka na magsalita. Siya naman yung cause. Hindi kita pinapasos. Kita mo naman ang ginagawa. Huwag mo nang mag-debate rin dito. O sige, magsalita ka na. Okay. Ito. Para kami, Kasi ano yan, non-natural yan. Unang-una, hindi pwedeng hindi makikialam ang moderator dahil sinasangguni ako, ang bobo naman. Oh, totoo naman, Marami pinapaliwanag akong niya. bobong nakitang tao, walang pinakabobo kundi ito. Para matuloy ang laban. Pastor. Pastor, sige na. Ano ang gagawin ko? Paano magiging ano yan? Magiging pantayan? Sige, maging sunod-sunuran ka na kay Pastor. Paano pa magiging pantayan? O sige na, yan na lang pinag-uusapan. Sige. Okay. Okay na. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pagbibigyan na kita. Alhamdulillah. Dali na, sasalita na ako eh. Makapagsalita ka. Tapos na yun ha, ayoko na. Pagbibigyan kita. Tuloy natin yung debate natin. Magsalita ako eh. Sige, okay na. Sige, magsalita ka. Magpalimarig ng tao. Okay na nga eh. Sige. Ay, uwi na kami. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat po ng mga kapatid na Muslim. At sa lahat din po ng mga Kristiyano, lahat po rito na hindi Muslim, kami po ay humihingi ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay mapatnubaya sa tuwid na landas na kung saan ibinigay niya yung tuwid na landas sa lahat ng mga propeta na kung saan ito yung tinatahak ng mga Muslim. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sinabi niya na walang ibang relihiyon na tatanggapin maliban sa Islam. Sinabi niya, inna dina indallahi Islam. Katotohanan ang relihiyon na galing kay Allah, walang iba kundi ang Islam. So yun po. Yun po muna yung pagpasimula ko na kung saan ipapaliwanag ko sa inyo yung doktrina namin bago tayo pumasok sa taksa. So bilang mga Muslim, kami po ay naniniwala sa nag-iisang Diyos na tunay. Wala pang ibang Diyos maliban lamang sa Allah na lumikha ng langit at lupa at sa ating lahat. Kung sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang po Diyos ng mga Muslim yan para sa kaalaman po ninyo. Hindi lang po Diyos ng mga Muslim, kundi Diyos po natin lahat yan dahil isa lang po ang tagapaglikha. Noong panahon po ni Musa, ni Moises po, nakalagay po yan sa Hebrew, tumawag po siya ng Elohim. Noong panahon po naman po ni Jesus Christ, tumawag siyang Eli. At nung panahon din po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumawag siyang Illa Allah. Yung tatlong yan, salita na po yan. Hebrew, Aramaic, at yung Arabic, yan po ay three Semitic languages po yan.
na kung saan, isa lang po ang kanugan ng nag-iisang Diyos na tunay. Walang iba kundi si Allah. So yun po. So bilang mga Muslim po, kami po ay naniniwala sa pangalang Allah na sumasamba po kami. Dahil bakit po Allah? Dahil unang-una nagpakilala siya. Sinabi niya sa banal na Quran, Innani anallaha la ilaha illa Allah. Sabi niya, katotohanan ako si Allah. Nagpakilala siya, katotohanan ako si Allah. Wala nang ibang Diyos na karapat dapat pagkukulang ng pagsamba maliban sa akin. Kaya kayo ay mag-alay ng panalangin sa akin. So yun po. Kaya yun po. Kami mga Muslim po, dahil kami po ay sumasamba sa pangalang Allah. Kaya nagpakilala po siya, pangalang Allah, kaya dun po tinatawag namin siya. Dahil dun siya nagpakilala. Sa panahon po ni Musa, Elohim, panahon ni Jesus Christ, Eli, so yung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Allah. So yung tatlong yan, na salita ay three Semitic language po yan, isang kahulugan lang po ng Diyos siya. So yun po si Allah subhanahu wa ta'ala, na lumikha sa atin lahat. So hindi lang po Diyos na mga Muslim yun, Diyos po natin lahat yun. So yun, dumako tayo dahil sa pagkakapako daw ni Jesus. Kami mga Muslim po, maniniwala po namin, bago ang lahat po, bago tayo pumunta ron. Kami mga Muslim po, naniniwala po kami, wala pong matatawag na Muslim sa buong mundo. Kung hindi po kami nagmamahal at sumusunod sa sinabi ng Allah na ipinagawa kay Jesus Christ alayhi salam. Hindi po kami matatawag na Muslim sa buong mundo. Kung hindi po kami nagmamahal, sobrang mahal po namin si Jesus Christ. Bakit po? Unang-una makikita din po natin sa Biblia. Unang-una yung ginagawa ng mga Muslim at ni Jesus Christ po, lahat ng mga propeta. Nakalagay po sa Biblia, sinabi ng Biblia sa Mateo, si Jesus Christ po pagka nagdarasal, nagpapatira pa, humahalik sa lupa. Kaya kami mga Muslim po, kapag nagdarasal kami, ganoon din po, humahalik din po kami sa lupa. Kasi bakit bilang pagsunod po bilang propeta si Jesus? Kaya kami mga Muslim, dahil sobrang pagmamahal namin, kung ano yung ginawa niya, nagpapatira din po kami. Kasi bakit sobrang mahal na mahal po namin siya? Pangalawa, si Jesus Christ, nag-ayuno, nag-fasting po, nakalagay sa Biblia. 40 days and 40 nights. Kaya kami mga Muslim po, pagdating ng Ramadan, nagpa-fasting din po kami. Kasi bakit? Yun po ay pinag-utos ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, si Jesus Christ pumayag sa nag-iisang Diyos sumamba. Kaya ang sabi niya, sa bayan ng Israel, sabi niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon niyo at ang Panginoon ko ay nag-iisang Panginoon. Sambahin niyo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pagmamahal, ng buong lakas. So yung sinabi niya, kaya kami mga Muslim, pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi rin niya, Kul huwallahu ahad, sabihin mo Muhammad sallallahu ay nag-iisa. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Si Allah ay nag-iisa. Allahu samad, si Allah ay walang pangangailangan. Ang lahat ng mga nilalang ay umaabot sa kanya. Pagtataguyo. Wala siyang pangangailangan. May oras pa siya, oh. Oras pa, Sinabi niya, lam yalid walam yulad, hindi siya nagkaanak at hindi siya itinanganak. Walang yakul lahu kufuwan ahad, at sa kanya ay walang makakatulad. So yun po si Allah subhanahu wa ta'ala na pinapakilala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lahat ng mga propeta. Dahil lahat ng mga propeta, 124,000 po lahat ng mga propeta, sila po ay mga Muslim dahil sila po ay sumunod, sumuko, tumalima sa kalooban na nag-iisang Diyos na tunay, wala pong iba kundi si Allah. Kaya ganun po, pagmamahal namin kay Jesus Christ. Katulad po yung nanay niya, nakabalot po, kaya kami, isa po yung nanay, kinikilala po namin mga Muslim yan. Siya po yung ina ng mga mananampalataya, malinis na babae. Kaya kami mga Muslim, yung mga babae namin, para hindi bastusin yan, pinagsusuot namin ng mahabang damit. Dahil sila dito sa kalat. Okay. Yun po, yung pagmamahal po namin sa pamilya ni Jesus Christ, sobrang mahal po namin dahil pinag-utos po yan ng Allah. Na tayo, na inanyayahan din po kayo, sinabi ng Allah yan. Anyayahan mo sila. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Anyayahan mo sila. Sabihin mo sa kanila yung Diyos natin ay nag-iisa lang. Anyayahan mo sila, mga Kristiyano at mga Hudyo. Nang mayroong hikma, nang mayroong kaalaman at mainam na pamamaraan na pagsasalita. So yun po yung una yung pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yung pagkakatakot kay Jesus, nakalagay po sa Quran yan, hindi po talaga bilang mga Muslim. Naniniwala po kami na hindi po talaga siya namatay sa krus at
ipako sa krus at siya ay namatay. Ha? Nakalagay po sa Quran yan, sinabi niya, ng Allah subhanahu wa ta'ala nakalagay, si Allah Muslim nagsabi doon na sinabi niya, na talagang hindi talaga naipako sa krus si Jesus at hindi siya namatay. Sinabi niya, Masaya, Isa ibn Maryam, Rasulullah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ang Misaya na anak ni Maria ay hindi nila napatay at naipako sa krus, na ipayugay sa krus. So yun po yung paniniwala namin dahil nakalagay po sa Quran yan, at ito po yung patutunayan namin na talagang hindi siya naipako sa krus. Dahil malinaw po yung nakalagay sa Quran na sinabi ng Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Hindi siya napatay at naibayugay sa krus. Ang propeta ni Allah, walang iba kundi si Isa alayhi salam sa Jesus. Hindi po siya naipako. At hindi pa po siya namamatay hanggang ngayon. Nandun po siya sa kalangitan. Hinanap po siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, babalik po siya sa araw ng paghukom. Yung pinag-uusapan po namin ngayon, yung pagkakatapos sa krus. Kauna-unahan yung babaliin, yun po yung krus. Kasi bakit patutunayan niya na hindi siya namatay sa krus. At kailanman, hindi pa siya namamatay. Babalik na. Kaya nga kami po ay nag-aantay po kay Jesus Christ, alayhi salam. Darating ang araw ng paghukom, pag malapit na, darating siya. Babaliin niya yung cross, pagbaba niya rito sa lupa. Patutunayan niya kung ano yung totoong relihiyon. So yun po. Kahit ito po yung pinag-usapan namin ngayon para maipaliwanag po din niyo sa inyo, namin sa inyo, kung ano po yung katotohanan na pinaniniwalaan po namin. Dahil ito naman talaga ang katotohanan. Kaya nga sinabi doon, wa ma qataluhu yaqina. Sinabi ng Allah, ang kanilang paniniwala na napatay si Jesus ay walang iba kundi haka-haka. Sismis lang. Malaking pag-aalinlangan. Puro kahambugan lang. Ha? Kasi bakit? Kanina natanong ko sa kanya, hindi ko natanong kasi hindi ko nga maano yung mga sinasagot niya. Hindi ko natanong sa kanya dahil lahat ng mga apostol ay hindi nagtatalo-talo, sinabi niya. Ito paano ngayon kung mabasa ko, puro nagtatalo-talo sila, kontra-kontra sila. Ayon sa pagkakatakot daw sa Biblia, dahil hindi naman talaga siya namatay sa krus. Ha? Dahil nakalagay ngayon, sinabi niya, pinakinggan ba ang panalangin ni Jesus? Nung nananalangin, 3 beses na nanalangin eh. Ama, ilan mo sa akin ang tao ng paghihirap na to? Eh may nagpakitang anghel, pinalakas siya. Ha? Nakalagay sa Hebreo 5:7, sabi niya, may nagpakitang anghel at dinilig yung panalangin ni Jesus. Ibig sabihin kasi, sinabi ni Pastor kanina, dinilig niya sa Jesus yung panalangin niya na ilayo sa kanya yung saro. Ibig sabihin, kung dinilig niya naman talaga ng Diyos yan, may pagkakapakong pa ba? Kasi dinilig niya eh. Yung panalangin niya na ilayo sa kanya yung saro ng paghihirap. Eh siya lang ang mismo nagsabi, si Pastor eh. Dinilig nga daw siya eh. Sabi kung dinilig niya, wala nga talagang pagkakapakong sa krus. Sinabi niya pa. Jesus lang ba, daw ay naitapo lang daw talaga sa krus. Sinabi niya, wala na iba. Eh paano kung mabasa ko sa Biblia? Na nagtatalo-talo yung mga apostol. At binasa niya si Pablo. Eh babasahin ko si Pablo. Hindi na itapo sa krus, ibinitay sa puno ng kahoy. O sasabihin niya, kontra siya na hindi sa Biblia. Bakit sinabi dito ni Pablo na si Jesus ay hindi na itapo sa krus? Ayon sa kanyang ebanghelyo, siya ay naibitay. Sabi niya, pagkakatapos ko talaga, may tapo daw talaga eh. Eh buti, hindi natin tinanong kung may tapo nga nung panahon na yun eh. May wala kang Chinese nun. 6 na minuto pa. 6 pa. O ito, sinabi, dali lang eh, nag-ano ka sa oras eh. May oras tayo. Kaya natatalo eh. Okay, ganito ha, sandali. Okay lang. So ganito, maliwanag po yan sa mga audience, so sinabi niya, binilig talaga si Jesus ang kanyang panalangin. So ito, meron akong gagamitin dito, na sinasabi, kasi naniniwala po tayo, puro salungatan po yung nakalagay rito, sinabi niya, wala doon salungatan. Eh paano kung mabasa ko, puro salungatan kung pagkakatapo nga. Halimbawa nga, kukuha tayo ng mga witness, na kung saan 4 na witness, gamitin natin yung 4 na ebanghelyo na yan. Si Mark, John, Luke, silang lahat. Pati si Pablo, isama natin. Ito silang kontra-kontra po yung nakalagay sa Biblia. Kaya tayo hindi tayo naniniwala. Patutunayan ko sa Biblia. Na sila ay kontra-kontra kasi sinabi ng Allah
Yung kanilang paniniwala ay haka-haka, chismis lang, walang katotohanan. Wama kataluyakin na. Ha? Yung kanilang paniniwala ay malaki ang pag-aalinlangan nila na talagang hindi na ipapok. Sabi nila sa Biblia, umpisahan ko. Sinabi niya kanina, si Jesus daw na ipako sa cross. Ito babasahin natin sa gawa. Sa gawa 5:30 hanggang 10:39, nakalagay po yan. Si Jesus ay binitin daw, nakabitin daw sa puno. Pangalawa naman dito, sa Marcos 15:25, ipinako. So ano po ba yung totoo? Dalawang apostol pa lang yan, ha? Wala pa akong binabanggit yung tatlong apostol. Ano po ba? Magkaparas po ba yung ibinitin at yung ipinako? Magkaparas kayo? Ha? Oo. Yung mga tao na sasabi na. Oo. Paano? Ha? Mga parehas. Dito lang minawin yung mga kontradik. 4 na minuto. Apat. Oo. Nakahabangan siya kasi inuubos mo yung 20 minutos eh. Eh kasi nga naman siya, hindi naman niya Oo, 5 minuto lang yata. Okay, kasi ako marami akong sasabihin talaga eh. Kulang yung 20 minutes sa atin. Oo. Okay. Dito sa Marcos, may tapo daw. Pagdating dito sa gawa naman, kay Pablo naman, ibinitay sa puno, ibinitin. Kaya nga magkaparehas daw yung binitay at yung ipinako. O, di ba? Magkaiba, di ba? O, Kristiyano to. O, nakita nyo? Kasi magkaiba po yung binitin at yung pinako. Pinako. Ibinitin sa puno, ang layo po nun. Okay. Kaya nga sabi na kanina, wala na daw iba. Wala na daw iba. Ay, pako lang daw. Eh, nabasa natin. Kontra-kontra to. Uumpisa pa lang tayo, di pa natin uumpisan lahat. Yung tatlong apostol, wala nang binanggit kung nagbitay ba kasi magkakaiba pa rin sila. Eto, ganito. Ang salungutan sa pagdala ng krus daw. Kasi nung panahon na yun, inilabas daw sa Jesus na kung saan may dala-dalang krus. Pagdating naman dito kay sa Marcos 15:21, si Simon naman ang may patan ng krus. Ha? Sino ba talaga totoo? Nagdala ng krus? Si Simon o si Jesus? Magkaparehas na yung pangalan na ito at saka si Simon? Magkaiba na naman to eh. Paano to? Paano to tutulan to ngayon ni Pastor? Okay. Sa Lucas naman, sa Lucas 23:26, hindi na nabanggit kung sino ang nagdala ng krus. Sa Mateo, ganun din, di na nabanggit kung sino. Ito naman, sa salungatan, sa pagpapainom naman, nung pagpapainom daw, nung nakalagay na daw sa krus, ito naman, salungatan na naman to. O, tignan nyo ha, gusto ko maging matalino naman yung mga audience eh. Sa Juan 19:30, pinainom ng suka. Pinainom ng suka. Kasi mawalang galang nga, sabi mo matalino yung mga audience. Matalino yung mga audience. Kausap mo. O hindi, yan ba yung audience? Pinatalan mo na. Kasi Okay, ibilisan mo na, wala na ang oras. O ito yung pagpapainom daw, pinainom daw ng suka, nakalagay po yan sa Juan 19:30. Pagdating naman dito sa Mateo 27:34, pinainom ng akbo. O ano ba talaga? Alak na may akbo. Yung kanina suka, sa Juan. Pagdating naman dito, sa Mateo 27:34, Malapit na, akbo naman at alak. Pagdating naman dito kay Marcos, pinainom naman ng alak na may mira. So ano ba talaga totoo? Tatlo pa lang yun ha, wala tayong isa. Eh kontra-kontra ito eh, paano kayo maniniwala rito? Ano naman talaga ito? Alak? Suka? Mira? Ano ba talaga ito? Eh nakalagay sa Biblia eh, may mira, may suka eh. Paano to? Baka yung dapat putita yung pinainom dito. Ha? Ay, yung alak, baka yung hindi kaya tambura yung pinainom dito. Tuba. Tuba? Oo. Tuba. Oo. At ano ba, ang salungatan, sa pagsigaw sa krus, sinasabi daw, sumigaw sa krus. 1 minuto na lang ah. Oo. Sa Lucas 23:46, sumigaw ng malakas. Pagdating naman sa Mateo 27:46, sumigaw ng malakas at hindi pa namatay. Dito sa una, namatay na siya pagsigaw pa lang.
Dito, sumigaw ng malakas at hindi pa siya namatay. Ano ba talaga totoo? Pwede din lang sa isa, kay Juan, hindi na sumigaw. Bigla na lang natigok. Namatay na lang daw. So ano ba talaga totoo? Ha? Ano ba talaga totoo? Oo. Ito naman. Oo. Ito naman, may nakita naman silang, may nakita daw silang anghel, dumalaw daw doon. Kalibingan daw. May nakita silang lalaki, dalawa. Pagdating naman dito, sa isa, kay Marcos, 5, isang lalaki. So ilan ano ba talaga totoo? Isang lalaki o dalawang lalaki? Okay. Ha? Marami pa akong babasahin, nabitin ako eh. Wala lang oras eh. Okay, alhamdulillah. Ayun. Oh, cross examine, walang limit. Tatanong lang ako, Sige. tapusin na natin ito, ano? Hindi! Hindi na tapos yung debate Hindi. natin. Binagbigyan na nga kita eh. Para at least nagsalita ako pantay na ikaw ay nakapagsalita. Ngayon ang tanong ko sa iyo ganito, wala namang limit ang tanong. Una, Oo. ano sabi mo, kayo ang Islam ang siyang nag-iisang reliyon na ginawa na galing sa Diyos, yung totoo. Oo, totoo yan, totoo. Tanong ko, ganito. Totoo? Totoo. Natatanong din ang Allah, wala nang iba. Islam. Pangalawang tanong. Tanong. Pangalawang tanong, ano ang reliyon, kanino nagpahayag ang Diyos? Sa Islam ba o sa mga Hudyo? Irrelevant ang tanong. Hindi yan ang paksa. Hindi, ikaw ang nagsasabi. Tanong Kaya ang- pala gusto mo ng ibang moderator, ano? Kasi siya nagsinig niyan para tanungin ko sa Sige, kanya. okay lang, sige, sasagutin ka yun. Sasagutin ko na lang. Pero labag yan sa taas. Hindi, okay lang. Bahala kayo. Ayaw ko mag-participate sa maling proseso. Dapat sa quality. Alitin mo ngayon. Okay. Kanino nagpahayag ang Diyos? Sa Islam ba o sa mga Hudyo? Okay, siyempre sa Islam. Sa Islam yun. Kasi sinabi ng Allah, sino pa? Kapaliwanag ko. Binabanggit mo kanina, si Abraham, si Moises, si Jacob, lahat ng mga propeta Lahat. hanggang kay Isa. Basta 124,000 na Hudyo ba siya o propeta lahat. Islam? Sino? Sa mga Si Abraham. Si Abraham, si Moises, Ito lang lahat ay si David. Muslim. Ano ba siya? Muslim silang lahat ng mga propeta. Magsasabi. 124,000 na propeta, Muslim silang lahat. Naniniwala sa... Quran mismo Pag nagsasabi. naniniwala sa nag-isang Sino Diyos, ang Muslim nagsasabi ka sa na. Biblia ba? Pinaglalaban mo lang. No, sa Quran ang sinasabi ko. At maliwanag na ang Israel hanggang ngayon ay hindi Islam. Hudyo sila. Kahit Ano tanong mo? sa panahon pa lamang, Hindi yung ng tanong mo. mga Hudyo ang pinagsabihan ng Diyos. Sandali. Yung tanong mo muna. Ano ba talaga tanong mo? Sinasabi mo, Islam. O, sinagot kita. Islam. O, sige. Sumunod, ang Islam ba kailan lumabas? Kailan lumabas? Okay, magandang tanong yan. Ito, para malaman nyo ha. Yung Islam, para sa kaalaman po ninyo lahat. Baka sabihin nyo, nagsimula lang ito Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po. Ang Islam nagsimula po yan 50,000 years before the creation, bago likayin itong lahat ng mga nilalang dito sa mundo. 50,000 years bago likayin ng mundo, may Islam, may Muslim na. Paliwanag to. Kasi, hindi, papaliwanag ko kasi nagtanong ka eh, para malinaw sa tao. Ayaw ko lang nakabitin eh. Ganito. Kasi bakit Islam? Ano yung sabihin ng Islam? Batas ng Allah na kung saan sumunod, sumuko, tumalima. Yan. Yung Muslim naman, dali lang. Yung Muslim, siya naman yung sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kalooban ng Diyos na si Allah. Kung saan yung batas na nakapaloob sa Islam. Sa 50,000 years, may Islam, may Muslim na. Kauna-una ang nilikha ni Allah. Yung kauna-una ang nilikha niya ay kalam, panulat po. Inutusan niya yung panulat, sinabi niya, isulat mo lahat ng mga lilikha Ayun, mo. alam na namin. Wala mo na. Ito, ang tanong ko ganito, sumunod. Kayo ba ay naniniwala na kayo ay descendant ni Ismael? Yes, kay Abraham po. Dahil si Abraham, ganito po yan. Hindi mo na, sabi, tapos na eh. Okay, sandali na papaliwanag ko. Tatanong ka, ipapaliwanag ko Ano na tayo. follow-up question eh. Sandali, pagkatapos dito, saka ka mo gano'n. Oh, para maliwanagan ng mga tao. Hindi, para maliwanag sa tao. Ganito ha.
Yung tanong mo, descendant ba si Ismael, naniniwala? Opo. Nakalagay po yan dahil si Ismael po, maging sa Biblia at sa Quran, siya po yung panganay na anak ni Abraham. Si Abraham, siya po yung ama ng mananampalataya. Yan po ang paniniwala namin. Kaya ang mga Arabo, lahat po yan, nagsimula po yan kay Ismael. Opo. Hindi ba sinasabi rin ng Biblia Hmm. na ang merong Ano ba? pangako ay si Jacob? O Ano ba na? si Ismael ba o si Jacob? Saan ako tinatanong? Hindi ba sinabi ng Biblia? Ikaw, naniniwala ka ba sa Biblia o pasya lang? Naniniwala ako sa Biblia. Mayroong mali at mayroong tama. Sige. So, Mas marami yung mali kaysa sa tama. sa pagpapahayag kay Ismael saka kay Jacob, naniniwala ka ba doon sa mga talata doon, sa mga istorya na yon? Sa istorya nun? Ismael ay anak ni Hagar. Opo. Naniniwala tayo sa Genesis nakalagay yun. Nakalagay sa Genesis yun. At si Jacob naman, ang panganay, ang anak ni Abraham kay Kay Sarah. Apo niya yun. Kay Sarah. Oo. So naniniwala ka Parang alam doon. ko pa yata yung Biblia kaysa kay Pastor. Sinasabi mo ngayon na kayo'y lahi ni Ismael Opo. at naniniwala Kay ka Abraham. sa mga... Kay Abraham yan. Kay Abraham. Nagsimula yan. Kasi si Abraham siya po yung ama ng mananampalataya. Abraham. Opo. Dumarating sa panahon na si Abraham, ang kinikilala ay si Israel. At ay iba pang mga propeta, si binabanggit ang tungkol sa mga kay Isa na sinasabi nyo, naniniwala rin kayo kay Jesus Christ. Oo. Lahat ng propeta pinapaniwala nyo. Wala kang nire-review. Lahat yun. Kung ang aral nyo ay totoo na sa Diyos, yung pangalang Isa ay dapat kinikilala ninyo na siya ang nagtatag ng iglesia. Isa? Alam mo ba kung ano yung sabihin ng Isa? O sabi mo si Jesus. Isa. Kanino ano ba? Isa ibn Maria. Anak siya ni Maria. Si Jesus na anak ni Maria. O kaya nga, Dahil Israelita siya, ano pangalan niya ron? ano ba Tanungin kita. pinaniniwalaan mo doon? Partial? Na hindi siya Hindi. nagtotoo? Hindi. Ang pangalan niya talaga sa Arabic, Isa. Yan po yung pinaniniwalaan namin. Tanong mo sa kanya, anong pangalan niya sa Aramay? Hindi pa rin pinaniniwalaan niya. Kasi bakit? Kailan naging Espanyol si Jesus? Kailan naging Grego si Jesus? Ngayon, at tapusin Dahil, ko ngayon. problem siya. Dahil ang pag-uusap natin ay cross. Kamatayan doon sa cross. May mga dito, may mga naririto patungkol sa Ano na talaga sa'yo? patungkol sa pahayag ni Isa, ng apat na ebanghelyo na iba-iba raw sabi ng ating kaibigan. Oo, iba naman talaga eh. Ikaw ay nag-aaral ng Hindi, sandali magtanong ka. Magtanong ka muna. Tanong muna, tanong. Ito, palitan na, wala nang moderator eh. Wala na nga eh. Kaya nga, ang Sino aking ba wala na? paliwanag na para sa kaalaman ng iba na sinasabi mo magkakasalungat ang mga talatang yan. Ano ba to? Debate pa ba o tanong pa ba o ano? Paliwanagan na ito. Sige, pagpaliwanag ka na. Sige, magpaliwanag ka na. Sige, Ano ba? magpaliwanag ka. Wala nga namang Ilang minuto? Gusto mo? kahit 5 minuto. Hindi basta ako, marami ako ipapaliwanag. Hindi, walang problema. 5 minuto lang. Pwede ako magtanong, ha? Para hindi masyadong maging mahaba yung mga tanong. Diba? Sinabi mo na magkakasalungat. Kung ikaw ay nag-aaral ng Biblia, ang pagpapaliwanag at ang pagkuha ng pagintindi sa Biblia, hindi pinaglalaban-laban ng mga talata. Ang sabi ni Paul, hang on the tree. Ano ba ibig sabihin Alam ng mo. tree? Alam mo yung hang on the tree. Sa puno. Ito ba, ano bang paraan ang pagkakabitin? Ay ayon, tingnan natin kaya ayon kay Juan, ay ayon kay Lucas, ayon kay Mateo, at ayon kay John. Sinabi niya, crucified. Ibig sabihin, crucifixion ang pagkakabitin niya doon. Hindi mo pwedeng paglabanin yan. Kung ikaw ay nag-aaral ng Biblia, you must interpret it according to the context. Hindi pwedeng naglalaban-laban yan. Kaya doon, walang paglalaban sa mga talatang yan. At binabanggit niya kanina na kung paano ang sinyales o simbolo ni Jonah na tatlong araw sa tiyan ng isda at si Kristo naman ay 3 gabi at 3 araw sa puso o sa puso ng lupa. Tinawanan na tayo ng mga natin. Na hindi kamatayan ang konteksto noon. Dahil ang hinahanap doon at ang pinapaliwanag doon
ay yung pagkakalibing niya doon sa kamatayan ng 3 araw. Hindi yung pagkamatay ang sign na sinasabi. Kung paano si Jonah ay nasa isla, ganun din si Kristo, 3 araw din sa 3 gabi na nasa puso ng lupa. May contradiction ba yun? Wala naman. Maliwanag yun na yun ang paliwanag. Kaya kung sasabihin mo na nakakasalungat ang Biblia, yung mga hindi lamang umiintindi at hindi umunawa ng paraan kung paano pagpapaliwanagin ang Biblia, yun lang ang magsasabing pinaglalaban-laban ng Biblia. Kailanman ang Biblia ay walang pagsasalungatan. Ang 4 na ebanghelyo ay nagkakatugma-tugma at sinasabi doon ang katotohanan ng mga pangyayari. Kinunsunod isa, kasama sa krus. Yung magnanakaw, sumunod naman yung isa, ay namatay siya doon sa krus. Kaya anong pagkakaiba nun? Ang sabi naman ng isa, ay nailed on the cross. Anong pagkakaiba nung ang nailed at saka doon sa namatay? Yun ang paraan eh. Kung yung palalawakin ng pangunawa mo, si Kristo, napako sa paano, nakabitin sa ano, napako siya. Anong kamatayan niya? Namatay siya doon sa pagkakatako. So, walang contradiction doon. Hindi naglaban-laban apat na nakakita sa kamatayan ng Kristo. Okay na. Kilala mismo niya. Tatanong ako. Talaga bang walang contradiction sa Biblia? Sa kamatayan ni Kristo, meron, wala. Natutula si Pastor. Okay na? Nag-uusapan natin, wala. Okay. Di ba, sabi mo sa Biblia eh. Pagka nakabasa ba ako ng maraming contradiction sa Biblia, meron siya, alam niya yung babasahin ko eh. Ganito ha? Ano yung kinamatay ni Judas? Parang ko sa'yo. Para sabihin natin, walang contradiction to. Kasi, baka sabihin niya, isa lang eh. Marami eh. Ano kinamatay ni Judas? Ano ang ibig ko sabihin ng paraan? Yan. Kahit anong pamamaraan. Ano ba nangyari sa kanya? Ito namatay ni Judas. Kamatay, sumabog yung kanyang tiyan. Oh. Yan lang. Yun lang. Wala na iba. Maliwanag mo ulit. Gusto ko maliwanag. Kaya Sige. nagpakamatay, sisil sa puno, at kaya sumabog yung kanyang tiyan. Ayun. Anong talata yun? Hindi pa lang bumabasa eh. Okay, tuturuan na lang kita. Minsan tama mo ako doon sa church mo para... Eto ha? Eto ganito. Alam niyo ganito ha? Yung sagot niya, nakalagay po yan ha? Si Judas, nakalagay po yan sa Mateo 27:5. At nangyari, binulagsak ni... Eto mga to. Sorry eh. Eto, kasi yung mga nagbigti. O nagbigti pala eh. Diba? Eh kung nagbigti, paano sumapulot yung kanyang bituka? Yung laman loob? Oh. Diba? Eh sabi lang, yun lang, dali lang, oras na to eh. Oras na to, una ka. Diba? Sabi nga, wala daw. Eh nakalagay rito, nagbigti pala eh. Hindi pala sumagdulat eh. Sabi na, wala daw kontra eh, nakalagay rito. Ang kanyang tali, sumabog yung kanyang buka, hindi pa tama yun. Okay. Sasali mo dyan? Yan na yan. Ha? Sino? Yung paano pa? Marami na doon. Wala na naman tayo. Okay, sige. Yan.